take turns kayo sa pagbisita kay PRRD. Kami na mga sumusuporta kay PRRD sa family ninyo, ay talagang natutuwa kami na sa ganitong klaseng sitwasyon ni PRRD, nagkakaisa po kayong mga magkakamag-anak. So yan lang yung tinitignan namin, doon din kami humuhugot ng lakas bilang mga supporters ninyo. At ako naman nasa dahil for the first time na narinig ko sa inyo na mayroon palang nagpapanggap na mga nurses or whatever kay PRRD. So sana wag naman gawin yon. And alam ba ni PRRD po yun, yung mga ganong issue? Hindi niya na alam yun. Hindi wag na natin sabihin. Hindi ko na I tried, hindi ko na sinabi sa kanya anong situation after na umalis siya. Kasi talagang harassment. Yeah. Ako doble ang trauma ko nung sa Manila pa rin sa Davao. Doble talaga ang trauma ko. So my daughter was not in Davao at the time. Yeah. After na. So grabe, doble talaga trauma ko. Yeah. So we're here for you, Ma'am Hanilet. Gusto ko lang, i-inform sa ating mga kababayan. So far, ano po yung, nasang stage kayo ngayon? Na-accept nyo na ba totally na napakidna o inabdak ang Pangulo? Reality na yun wala siya sa amin Ang ano na lang namin talaga, pinanghawakan namin. Dasal na lang kami ng dasal. Dasal na lang ako ng dasal. Tsaka ang promises ng Panginoon, yun na lang. Yeah. Yun na lang talaga. Yeah. So, sana po, talagang lakasan niyo yung loob ninyo kasi nakita niyo naman na milyon-milyong Pilipino ang nagmamahal sa inyo. May mga death threats po ba kayo so far? May So mga ako, wala naman. Pero yun na nga, marami sila kami lang Yeah. Sa Pilipinas po ba yung mga, I believe, 'di ba, parang medyo tinakot kayo noon, nakakasuhan and everything. Then later on, inurong nila. Ang bahay namin, susulungin daw. Kaya hanggang ngayon, ever since na dumating ako galing from Manila, hindi ako nakakatulog sa bahay namin. Oh my Kasi God. sabi ng ko, papalipat-lipat ako. So, I spared my daughter from such. And then, yung isa nung maliit na bata namin, pinatira ko muna sa iba. So talagang nagdulot ng traumatic experience yung nangyari sa inyo. So paano niyo po nilalabanan yung ganitong klaseng feelings, emotion na may takot syempre at yung mga pagigipit na ginawa talaga not only sa inyo, lalo na kay PRRD na na-witness niyo po talaga, ma'am? Alam mo, ito na lang inaano ko, Marlica. Tao lang sila, may Diyos kami. Yeah. May Diyos kami. Yeah, tao lang sila, may Diyos tayo na nagbabantay at maghusga sa kung ano man ang sabi nga ni PRD, this is only temporary. Yeah. So I hope talagang mapauwi na natin si PRRD. So yung mga lawyers naman, ginagawa naman nila yung dapat nilang gawin. And very positive po ba si PRRD nung time na nanodoon kayo sa loob? Sobra. Mas siya. Hindi mo basta-basta Nagjo-joke pa rin siya, ma'am? Nakasmile pa rin siya. Nakasmile pa rin siya. Kasi pa rin niya yung kasi may mga guards doon. So my friends. Mga friends niya yung yung mga guard, talagang parang yung pagiging ni Pangulong Duterte palabiro, na-apply niya doon sa mga guard na. Saka mas siya nung nakita mo nung during the time doon sa Villamor. Yeah. Hindi pa ni Kitty ang emotional. Siya kung kausapin niya yung mga hindi niyo ako kalaban, Adre. Narinig niya po na. Hindi niyo ako kalaban. Ganun lang niya. Adre, ikwento, makinig ka. Ganun lang niya. Pero ma'am, ano yung feeling, ano yung nakita niyo doon balik tayo doon sa Villamor na, yung mga police ba, talaga bang parang sila, yung gusto nila yung ginagawa nila na gipitin ang kanilang dating hindi ko alam kasi Commander-in-Chief? it's masyadong subjective yan sila na yan pero kasi may mga lumalabas sa video na yung ibang mga police may lumalabas lang na pero still nandun sila, di ba? They implemented it.
Yeah, yeah, yeah. Tumulong sila. Tumulong sila. They're part Tumulong of the, sila. they're accomplices sila ng pag-kidnap niya. Pero yun nga, which is, grabe po talaga yung paggigipit sa atin, lahat tayo, kasi ako ginigipit din ako, pero mas on dito na pag-uusapan na international, na nakikita talaga yung paggigipit kay Pangulong Duterte at nakita din yung impact sa buong mundo kung paano siya pinrotektahan. So, panghuli na lang po, ano yung gusto nyong ibuhos na mensahe sa ating mga kababayan, yung mga gumagamit sa pangalan ninyo, yung mga nagsusolicit, yung mga sumusuporta? May nakausap na akong isa, kasi ako, Marlica, prangka ako eh. I can tell Sabi po. ko, sabi ko, pinandilatan ko nga ng mata eh. I mean, kung mayroon kayong magagawa, bakit hindi nyo na lang gawin? Mm-mm. Di ba? Sige, kung meron kayong magagawa, sabi ko nga, sa abot ng aking makakaya, sige. Kasi lahat naman may kailangan may kabayaran, di ba? May Yes, monetary, yes, yes. Sabi ko, sa abot ng aking makakaya, kung kailangan ko umutang, di ba? Yeah. So, yun ang ano ko, na sana wag silang tumigil. Dasal at suporta, wag yung tigilan, kasi nakita nyo naman ang ginawa niya para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Yeah. So, kung sa Binisaya pa kasi mas mabigat hangyo ko o nakikiusap ako, para nyo na hong awa. Tulungan nyo po kami sa dasal, sa lahat po, kung ano pong pwede nating gawin na maibalik ko siya sa amin. Wala na ho siyang gusto nga sa buhay. Gusto na at 80, gusto na lang niyang mamahinga. Yeah. Gusto na lang niyang mamahinga. Doon po sa lahat ng family ninyo na sumusuporta sa inyo at yung mga nagpapanggap na family. Doon lang ako sa message ko lang sa family lang, kasi Family lang. kami sa family na lang na sabi ko, nandiyan kami, nagtutulungan kami, may group chat sila, Kitty at mga kapatid niya. Pagka kami lang talaga, wala kaming kung may narinig ako na may isa sa kapatid ng anak ko medyo naanuhan ng loob. Sabi ko, naki-encourage mo na. Sabi ko, kailangan matatag tayo ngayon. Lahat. Umiyak man tayo, kailangan natin lumaban. Kailangan natin siya ipaglaban. Pero nakakabilib po, si Kitty, talagang yung tapang niya, nakita namin Kasi ako, nakikita ko lang si Kitty sa mga reels, she's young and sweet. Pero nung nakita namin kung paano inabdak ang Pangulo, kung paano kayo ginipit doon, nagpakita siya talaga ng kanyang pagiging firm, matapang na bata at young age at may paninindigan. So as a mother, paano niyo po ba, brief and concise lang, sa amin, si Kitty, i-describe? Sabi ko nga noong pa yan, sabi ko, surrender ako sa anak ko kasi kaugali siya ng tatay niya. Okay. So sabi ko nga sa loob, sabi ko sa papa niya, sabi ko, you'll be proud of her kasi talagang kaugali siya ng tatay niya. Wow. Kaugali siya ng tatay niya. Kitang-kita naman namin. So, ayun. So, sa mga sumusuporta po sa inyo, ma'am, sa lahat ng mga taong hanggang ngayon patuloy na nag-gather, nag-celebrate post-birthday ni PRRD, mensahe niyo po, panghuli na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko nagdarasal kayo. Yung mga messages ninyo, nababasa ko, hindi ko man kayo masagot isa-isa. Pero ito lang ang hiling ko, wag ho tayong tumigil. Kasi hindi naman hindi ako pwede mag-give up. Hindi tayo pwede mag-give up. Tulungan niyo kami na maibalik ho namin siya sa bahay namin. Marami hong salamat. Ay, habol na lang po. So, wala pa po kayong plano kung kailan kayo babalik o magsistay kayo dito habang nandito si PRRD? Pinag-uusapan pa lang. Ayun. So, thank you so much mga kababayan. Kasama natin si Ma'am Hanalet ngayong araw na ito. Sana po isa puso natin yung kanyang mga panawagan na hindi po nangihingi ng monetary ang ating Pangulong Duterte at ang kanilang pamilya. Kung mag-send man po kayo ng mga birthday greetings, birthday cards, letters,
okay po yun. So malinaw po tayo, mag-ingat po tayo sa mga lumalapit sa, lumalapit sa inyo na nagpapakilala na ganito ako, kamag-anak ako, or ganyan, ganyan. So mahirap na po na gamitin natin ang sitwasyon ni Pangulong Duterte. Malungkot na nga yung pag-abduct sa kanya, tapos sasakyan pa ng ibang mga taong gumagamit sa pangalan niya, hindi po tama yon. At ayaw ni PRRD na ganon. Kung talagang totoong love niyo ang PRRD dahil sa kanyang mga ginawa sa bayan natin, wag po natin siyang gamitin. So maraming salamat, Ma'am Hanilet, sa inyong pagbigay ng kahit busy kayo. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you.